Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Ito na. May balak bang magpresidente si Romualdez? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. May pag-usapan tayo patungkol nga dito sa mga politicians na dahil dito sa anunsyo ni VP Sara kanina, di ba nag-vlog tayo, nagpanic na sila doon. Nakakatawa nga kasi nung inanunsyo ni VP Sara na tumakbo itong si Pulong, si Baste at ito si former President Duterte na tumakbong senador, lahat ng mga kalaban ng mga Duterte nagpanic na. Biglang nagpanic, biglang nag-anunsyo na sa kanilang status sa kung ano mang ang maging mangyari sa kanila sa 2025. Nakakatawa nga eh. So, yan ang ating pag-usapan ngayong gabi. Una, ito ngang si Martin Romualdez sa kanyang plano sa eleksyon, may sinabi siya na, sabi niya mananatili muna ako sa Leyte. Pero ito mababaw kasi yung mga pinagsasabi ng mga kalaban ng mga Duterte. Makikita mo talaga na ang bilis na mabasa ang kanilang mga pinagsasabi sa media. Okay, mamaya magko-comment tayo dyan at I will give my opinion patungkol dyan, okay? Pangalawa nating pag-usapan, planong pagtakbo ng 3 Duterte sa Senado, hudyat umano ng pagbangga nila kay PBBM. Alam nyo, no? Itong media, nakakatawa. Kasi kinagat kaagad yung sinabi ni VP Sara. Yung ambush interview, ito ay dahilan Ito ay dahil sa ambush interview ni VP Sara. Okay? Mainstream media. Bakit di ko maintindihan bakit ang pagtakbo sa 3 ito ng mga Duterte pinagbabangga ni PBBM? Hindi naman siguro. Kasi si PBBM, hindi naman yan makatakbo uli. Diba? Ngayon, ang nagpapanik dito, itong si Tambaloslos. Tingnan nyo, ikot ng ikot sa buong bansa. Mamaya pag-usapan natin yan. At higit sa lahat, dahil dito sa anunsyo ni VP Sara, nagpapamedya na rin yung iba. Isa na dito, si Trillanes. Si Trillanes raw, planong tumakbo bilang mayor na lang ng Caloocan. Mayor na lang. May ano rin ako dito May basa rin ako dito kay Trillanes sa pagtakbo niya sa mayor. Okay? I have my opinion about this. Itong si Trillanes. Okay? Mamaya, ikwento ko sa inyo bakit nagkaganyan si Trillanes. Okay? Pero so much with this, bago natin yan pag-uusapan, help me po na i-like, i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like and share itong video na to, itong live na ito. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, marami dito na mga nanonood na hindi pa nakasubscribe at naka-follow. So, subscribe, follow na, okay? Para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe sa Facebook at sa YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? Ayan, simulan na natin ang ating discussion, okay? So, itong si Romualdez, napansin ko lang sa mga balita na nag-iikot ito ngayon si House Speaker Martin Romualdez. Bakit pa siya nag-iikot? Yan ang tanong. Para sa akin, wag na, ikaw Mr. Romualdez, House Speaker Romualdez, wag nyo nang bulahin ang taong bayan. Kasi alam namin, yung mga pag-iikot mo, alam namin na may plano kang tumakbo. Alam namin na may plano kang kalabanin si VP Sara. Hindi natin alam kasi ako basa ko dito, hindi ito tatakbo sa 2025. Pero I think siguro naman tatakbo ito presidente siguro sa 2028. Kasi hindi naman siguro nagtagumpay yung kanilang charter change. Sabi pa nga ni Senator Amy Marcos na ikaw, gusto mo bang mag-Prime Minister? Ayan, Ami Cabrera Davao, hello po sa inyo. Hindi ka na ma-Prime Minister, so you have to compete with VP Sara during the election. Okay, so itong balita na ito po ay patungkol po sa plano
ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang career bilang politician. Okay, so ito yung balita at magre-react tayo. Okay, pasok Martin Romualdez. Marami pa ang mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanilang plano sa papalapit na eleksyon. Nagpanik na sila. Ha? Desperado na itong mga taong ito eh. Natatakot sila kasi kapag makapasok itong mga Duterte na ito, goodbye ang kanilang political career. Ayan. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si aktibong nag-iikot si House Speaker Martin Romualdez sa iba't ibang parte ng bansa. May tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, what made Martin Romualdez na nag-iikot sa bansa? Simple, di ba? Common sense. Dati hindi ka naman ganyan, Martin Romualdez. Si House Speaker Martin Romualdez hindi naman ganyan. Hindi naman yan nag-iikot lagi. Pero ngayon, bakit nag-iikot ka, Martin Romualdez? Ano ba ang plano ninyo kay PBBM? Baka may meeting na kayo, di ba? Anong plano ninyo? Bakit ikot ka ng ikot? Kumakalat yung mga balita patungkol po sa inyo, especially nung na-booking yung Romualdez rice. Sana ang nilagay doon, Tamba rice. Huwag nyo nang bulahin ang taong bayan. It's very obvious na ikaw ay may planong tumakbo in a higher position. Or nagpapabango ka ba sa inyong pangalan? It's better, ako pa sa inyo, it's better na aminin, di ba? It's better na aminin nyo as early. Kasi sometimes yung mga taong bayan nakukurnihan nakukurnihan sa mga ganyan, ikot-ikot, pa-epal, pa-utoop dito. Alam nyo, itong strategy ni Martin Romualdez, alam nyo ba kung sino yung naalala ko dito? Si Binay at saka itong si Mar Rojas. Sila yung mga ganitong style na politicians. Alam nyo, itong mga ganitong style, hindi na to uubra sa ugali ng taong bayan ngayon. Yung nagpakorne, hindi na yan. Ang taong bayan dyan, nakukurnihan na. House Speaker Martin Romualdez, gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Kaya naman, hindi maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte. Siguro mananatili, di ba? And I'll just do my work kasi again. Kayo nang mag-analyze sa kanyang pagsabi. Makbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work. Imagine that one. Na yung datingan ng kanyang pag-answer parang ipinapakita niya sa mainstream media at sa mga taong nanonood sa taong bayan na wala pa kunong plano. Siguro tatakbo na lang siguro ako for Leyte. Ganun ba? Pero alam natin deep inside pinagplanuhan na yan. Huwag niyo kaming bulahin. Kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district ng Imagine this one. Siya siguro tatakbo siya for Leyte lang. Congressman ng Leyte. Pero bakit ka ikot ng ikot sa buong bansa? Yan ang aking tanong ngayon. Sabi mo, manatili ka muna sa Leyte. Meaning to say na local government o local ang posisyon na papasukin mo. Diba? Hindi man local, natawag doon, mananatili ka. Meaning, walang nagbago. Hindi ka nagpataas ng rangko sa inyong pagka-politician. Pero, yung mga ginagawa mo ngayon na ikot ng ikot ka sa buong bansa, what's the purpose for that? Kung totoo kang magserbisyo lamang for Leyte, what's the connection behind? Na bakit kung saan-saan ka napunta? Pupunta ka ng Cebu, pupunta ka ng Bacolod, pupunta ka kung saan-saan. Diba? Kung yung sinabi mo na Leyte lamang, mag-focus ka doon sa Leyte. Doon ka lang mag-ikot sa Leyte. Diba? Kayong mga taga Leyte, dapat nyo ba itong iboto itong taong ito? Yan ang tanong.
Ikot siya ng ikot ng iba't ibang parte ng bansa ng Pilipinas. Oh, ang tanong ko sa inyo mga taga Leyte. Ha? Iboto ba ninyo ito? Walang focus. Kung may focus siya sa inyong lugar, ang tanong dito, binobola nyo ba lang yung Pilipino? You better tell the truth. Kung ikaw ay tatakbo, huwag kang magpaligoy-ligoy pa. Kagaya ni VP Sara kanina. Binanggit agad, tatakbo yung 3 Duterte. Wala nang paligoy-ligoy. Strategic daw para kay Romualdez kung mananatili siya sa kanyang pwesto. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay kung may pagpapatuloy ni Romualdez ang pagiging speaker ng Kongreso, lalo kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Actually, may point, di ba? Kasi kung tatakbo si Romualdez ng senador, hindi na siya third highest ranking official ng bansa. May point, di ba? So, manatili mo na siya dyan sa pagiging House Speaker niya. Sa 2028 presidential elections, tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Ito na. May balak bang magpresidente si Romualdez? Kayo, mga taong bayan na mga nanonood sa akin ngayon, iboboto nyo ba si Martin Romualdez kung ito ay tatakbong presidente? Sige nga. Maikli ang kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Ay, matagal pa yun. So, may planong tumakbo. Kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Matagal pa daw. Tinatanong siya kung gusto niya maging presidente. Matagal pa yun. Kaya pala, kitang-kita na namin yung galaw mo. Kaya pala, tudo ka ng laglag ni VP Sara. Di ba? Nilaglag mo siya doon sa confidential funds. Di ba? Kung anong-anong mga binabato nyo kay VP Sara dyan sa Kongreso. Kala ko ba, uniteam kayo, di ba? So obviously, sa simula't sapon, may plano ka. Ipusta ko pa yung aking ano bang ipupusta ko? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman